Ang ungol na narinig ko mula sa sarili naming kwarto ay hindi akin. At lalong hindi para sa akin. Nanginig ang buo kong katawan, parang biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng bahay namin kahit na tirik ang araw sa labas. Napatigil ako sa paghakbang paakyat ng hagdan, dala-dala ang nilabhan kong mga damit ni Christian na kakauwi ko lang galing sa laundry shop. Amoy na amoy ko pa ang paborito niyang fabric conditioner, pero biglang nasapawan iyon ng ibang amoy ng kataksilan na sumisingaw mula sa silid na dati ipugad ng aming pagmamahalan. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto akong nakatayo roon, parang rebultong hindi makagalaw. Dahan-dahan, pinilit kong iangat ang mga paa ko. Bawat hakbang, parang may bumibigat na kung anong bakal sa dibdib ko. Ang pinto ng aming kwarto, bahagyang nakaawang. Sapat lang para masilip ko ang bangungot na sisira sa buong pagkatao ko. At doon, sa ibabaw ng kama na pinagsaluhan namin ng 5 taon, nakita ko siya. Si Christian, ang asawa ko. At si Dana, ang matalik kong kaibigan, ang kinakapatid ko. Magkayakap. Hubad. Ang mga halinghing at daing na kanina ay tila bulong lang ng hangin, ngayon ay malinaw na dagundong sa pandinig ko, sinasaksak ang bawat sulok ng puso ko. Nabitiwan ko ang basket ng mga damit. Nagkalat ang mga bagong labang polo at pantalo ni Christian sa sahig, pero wala akong pakialam. Ang tanging nakikita ko ay ang 2 taong pinakamahalaga sa akin, sabay akong dinuduro. Christian! Ang pangalan niya, hirap na hirap lumabas sa lalamunan ko. Parang may bumara doong malaking bato. Gulat silang napalingon. Si Dana, mabilis na hinablot ang kumot para takpan ang kahubaran niya, ang mukha ay namumutla, puno ng takot at pagkakasala. Si Christian naman, nanlalaki ang mga mata, tila hindi makapaniwala na nahuli ko sila. Pero ang gulat sa mukha niya ay mabilis na napalitan ng ano. Inis. Pagkainip. Flora T. Anya, ang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Parang nahuli lang siyang kumukuha ng biskwit sa garapon nang hindi nagpapaalam. Anong ginagawa niyo? Tanong ko, kahit alam na alam ko na ang sagot. Gusto ko lang marinig mula sa kanila. Gusto kong sampalin nila ako ng katotohanan, kahit gaano kasakit. Tumayo si Christian, walang pakundangang hinayaan lang na makita ko ang katawan niyang dati akin lang. Pinulot niya ang boxer shorts niya sa sahig at isinuot. Si Dana, nakayuko pa rin, nanginginig. Flora, mag-usap tayo, sabi ni Christian, papalapit sa akin. Umatras ako. Huwag kang lalapit, sigaw ko, at sa wakas, nahanap ko na ang boses ko. Puno ito ng pait, ng galit, ng sakit na hindi ko mailarawan. Mag-usap. Ano pa ang pag-uusapan natin, Christian? Malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. Hindi mo maiintindihan, sabi niya, ang tono ay nagsisimula ng maging depensibo. Ang alin ang hindi ko maiintindihan? Halos pasigaw na ang tanong ko. Nagsisimula ng mamasa ang mga mata ko, pero pinipigilan ko. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi nila deserve ang mga luha ko. Naniloloko mo ako. Nasa sarili nating pamamahay, sa sarili nating kama, ginagawa niyo to. At ikaw, Dana. Binalingan ko ang babaeng dati kong itinuring na kapatid. Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko ba pamilya tayo? Yumuko lang si Dana, humihikbi. Walang salitang lumalabas sa bibig niya. 5 taon, Christian, sigaw ko ulit sa asawa ko. 5 taon tayong kasal. 5 taon akong naniwala sa'yo, nagtiwala, nagmahal. Para lang sa wala. Para lang ipagpalit mo ako sa kanya? Dinuro ko si Dana na lalong napayukom. Hindi naman sa ganon, Flora, pagtatangka ni Christian na pakalmahin ako. Mahal kita, alam mo yan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa akin. Mahal? Ganyan ba ang pagmamahal, Christian? Ang saktan ako ng ganito. Ang yurakan ng pagkatao ko. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang nanginginig kong mga kamay. Alam ko kung bakit. Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Dahil babaog ako. Natigilan siya. Sa wakas, nakita ko ang bahid ng pagkakasala sa mga mata niya, pero panandalian lang. Napalitan iyon ng tigas ng mukha. Lalaki ako, Flora. May mga pangangailangan ako. At gusto kong magkaanak. Gusto ko ng tagapagmana. Isang bagay na hindi mo maibigay sa akin. Ang mga salitang iyon. Bawat isa,
parang punyal na bumaon ng malalim sa puso ko. Alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na iyon ang dahilan. Pero iba pa rin pala kapag narinig mo na mismo mula sa kanya. Ang sakit, parang tinotorture ang kaluluwa ko. Kaya humanap ka ng iba. Nanginginig ang boses ko. At siya pa talaga, Christian. Ang best friend ko pa? Si Dana, naiintindihan niya ako, mahinang sabi ni Christian, hindi makatingin ng diretso sa akin. Naiintindihan ka niya? Napailing ako, hindi makapaniwala. O baka naman ginamit mo lang ang kahinaan niya para makuha mo ang gusto mo. At ikaw, Dana, ganun ka na ba kadesperada? Walang sumasagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay masakit, nakakabingi. Tanging ang mga hikbilang ni Dana ang maririnig. Tiningnan ko si Christian mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minahal ko ng buong buhay ko, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ngayon ay parang estranghero sa paningin ko. Ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya, unti-unting napapalitan ng galit, ng pandidiri. Ayoko na, sabi ko, ang boses ko'y malamig at desidido. Tapos na tayo, Christian. Flora, huwag kang magpadalos-dalos, sabi niya, may bahid ng pag-aalala, o baka naman takot lang na maiwan. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Christian. Matagal na dapat tong natapos. Ako lang itong tanga na umaasa pa. Pinunasan ko ang luhang nagbabadyang tumulo. Umalis ka. Umalis kayong dalawa sa pamamahay ko. Pero Flora, bahay natin to, protesta niya. Hindi na, mariin kong sabi. Bahay ko to bago pa tayo ikasal. At ngayon, gusto ko nang mapag-isa. Tiningnan ko si Dana. Umalis ka na, Dana. Bago pa may magawa ako sa iyong hindi mo magugustuhan. Mabilis na tumayo si Dana, nanginginig na pinulot ang mga damit niya at nagmamadaling lumabas ng kwarto, pagkatapos ay ng bahay. Ni hindi man lang siya lumingon. Naiwan kami ni Christian. Nakatitig siya sa akin, ang mukha'y pinaghalong gulat at pagtutol. Flora, please tea. Wala nang please, Christian, putol ko sa kanya. Tapos na. Kumuha ka na ng mga gamit mo at umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pumihit ako at bumaba ng hagdan. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Dumiretso ako sa kusina, kumuha ng baso at nagsalin ng tubig. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Pag-inom ko, naramdaman ko ang malamig na tubig na dumadaloy sa lalamunan ko, pero hindi nito napapawi ang apoy na nag-aalab sa dibdib ko. Maya-maya, narinig ko ang mga yabag niya pababa ng hagdan, dala ang isang maleta. Huminto siya sa may pintuan ng kusina. Flora T. Hindi ako lumingon. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana, sa mga ibong nagliliparan sa hardin. Ang hardin na minsan naming pinangarap na puno ng tawanan ng mga bata. Mga pangarap na ngayon ay abo na lang. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, tapos ang pagbukas at pagsara ng pinto sa sala. Tahimik. Sa wakas, tahimik na ulit ang bahay. Pero ang katahimikang ito, hindi kapayapaan ang dala, kundi ang bigat ng katotohanang mag-isa na lang ako. Napaupo ako sa sahig, doon mismo sa kusina. At doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Humagulgol ako ng humagulgol, yakap-yakap ang sarili ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso ko hanggang sa wala nang matira. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Hindi sa akin. Hindi sa amin. Pero nangyari na. At kailangan kong harapin ang bukas, kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kahirap. Kailangan kong bumangon. Para sa sarili ko. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang mga luha ko. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Ang bawat sulok may alaala niya. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong magsimula ulit. Sa lugar na walang bakas niya, walang multo ng kahapon. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon na puno ng luha at sakit, alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi ako pwedeng manatili sa bahay na iyon. Bawat sulok, bawat gamit, sumisigaw ng alaala ni Christian, ng masasayang araw na nauwi lang pala sa isang malaking kasinungalingan. Ang sakit, pero mas mangingibabaw ang galit at ang pangangailangang protektahan ang sarili ko sa paulit-ulit na pagkabigo. Nag-empake ako ng mga gamit ko. Hindi marami.
damit, ilang personal na gamit, at ang mga librong naging sandalan ko sa mga panahong nalulungkot ako, na tila mas dadalas pa ngayon. Habang isa-isa kong tinutupi ang mga blusa at pantalon, hindi ko maiwasang maalala kung paano ko pinili ang bawat isa. Ito, regalo niya noong anniversary namin. Iyon, suot ko noong una kaming nag-date. Parang may kung anong mainit na bakal na dumadampi sa puso ko sa bawat alaalang sumusulpot. Pero imbes na magpadala, mas lalo akong naging determinado. Kailangan kong putulin ang lahat ng koneksyon. Ang mga gamit niya, iniwan ko. Ang mga regalong mamahalin, ang mga litrato naming magkasama, itinabi ko sa isang malaking kahon. Siguro, balang araw, kaya ko na silang harapin ulit. Siguro, balang araw, magiging aral na lang ang lahat ng ito. Pero sa ngayon, lason sila sa sistema ko. Tinawagan ko ang isang maliit na trucking service. Habang hinihintay sila, nilibot ko ang bahay sa huling pagkakataon. Ang kusina kung saan madalas kaming nagtatawanan habang nagluluto. Ang sala kung saan kami nanonood ng paborito naming mga pelikula. Ang hardin na pangarap naming lalagyan ng duyan para sa magiging anak namin. Anak na hindi na darating. Hindi sa piling niya. Nang dumating ang truck, mabilis na naisakay ang ilang kahon at maleta ko. Wala akong sinabihan sa mga kapitbahay. Ayokong maging sentro ng tsismis. Ayokong kaawaan. Sumakay ako sa taxi, sinundan ang truck. Habang papalayo kami sa bahay na iyon, sa kalyeng iyon, sa buhay na iyon, hindi ko napigilang lumingon. Isang beses lang. Sapat na para magpaalam sa nakaraan. Sa sakit. Sa pag-ibig na akala ko'y totoo. May luhang pumatak pero pinahid ko agad. Tapos na. Kailangan ko nang humarap sa ngayon. Nagpahatid ako sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Malayo sa syudad, mas tahimik. Isang kwarto lang, may maliit na sala at kusina. Simpleng-simple, pero sapat na para sa akin. Ito ang magiging bagong simula ko. Isang blankong pahina. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, doon ko naramdaman ang bigat ng pag-iisa. Ang katahimikan. Dati ang katahimikan ay kapayapaan. Ngayon, ang katahimikan ay nakakabingi. Napaupo ako sa gilid ng kama, napatingin sa bintana. Tanaw ko ang ilang puno at ang payapang paligid. Dito, siguro, makakahanap ako ng kapayapaan. Siguro. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Alam kong nag-aalala na sila. Simula kagabi, hindi ko pa sila kinakausap. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Flora, anak. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Kanina pa kami tawag ng tawag ni Papa mo, bungad ni Mama, halatang nag-aalala ang boses. Ma, ayos lang po ako, sabi ko, pilit pinapatatag ang boses. Umalis na po ako sa bahay. Nakalipat na po ako. Ano? Saan ka lumipat? Bakit hindi mo kami sinabihan? Sunod-sunod niyang tanong. Ma, kailangan ko po munang mapag-isa. Mahabang kwento po. Promise, tatawag po ako ulit. Huwag na po kayong mag-alala. Ayokong ipaalam muna sa kanila ang buong katotohanan. Ayokong dagdagan pa ang iisipin nila. Kilala ko si Mama, kapag nalaman niya ang ginawa ni Christian, baka sugurin niya ito. Pagkababa ko ng telepono, napabuntong hininga ako. Hindi ko pa kayang harapin ang mga tanong. Hindi ko pa kayang ikwento ang lahat. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga nangyari. Ang mukha ni Christian. Ang mukha ni Dana. Ang sakit. Ang galit. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig na nagsasabing, kaya mo to, Flora. Makakabangon ka. At sa tinig na iyon ako kumapit. Lumipas ang ilang araw na halos hindi ako lumalabas ng apartment. Nagbabasa, nanonood ng GH o minsan, nakatitig lang sa kawalan. Sinusubukan kong ayusin ang mga nagkawatak-watak kong piraso. Isang hapon, habang naglilinis ako ng cellphone ko, nakita ko ang numero niya. Si Thomas. Ang kababata ko, ang lagi kong takbuhan kapag may problema ako noong mga bata pa kami. Matagal na kaming hindi nagkikita, simula noong nag-migrate sila sa Amerika. Pero alam kong umuwi sila ng Pilipinas kamakailan lang para sa negosyo ng pamilya nila. Nagdalawang isip ako.
Tatawagan ko ba siya? Ano ang sasabihin ko? Pero may kung anong nagtulak sa akin. Siguro, kailangan ko lang ng isang kaibigang makakausap. Isang kaibigang walang kinalaman sa magulo kong mundo ngayon. Dinial ko ang numero niya. Ilang ring lang, sumagot siya. Hello. Ang boses niya, pamilyar pa rin kahit may kaunting pagbabago. Mas malalim, mas mature. Thomas? Si Flora to, sabi ko, medyo alanganin. Flora. Uy, napatawag ka. Kamusta ka na? Long time no hear, ah. Masigla niyang sabi. Parang walang nagbago sa sigla niya. Okay lang naman pagsisinungaling ko. Ikaw? Nabalitaan kong umuwi na kayo. Last month pa. May inaasikaso lang na business dito si Dad. So, kamusta nga? Balita ko kinasal ka na raw, ah. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Ah. Pero hiwalay na kami. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kanya, parang ang dali kong nasabi. Siguro dahil alam kong hindi niya ako husgahan. Natahimik siya sa kabilang linya. Ay, sorry to hear that, Flora. Are you okay? Tono niya, puno ng sensiridad. Trying to be, mahina kong sagot. Actually, kakalipat ko lang ng apartment. Medyo nangangapa pa. Talaga? Saan banda? Baka malapit lang sa inuupahan naming office. Kung gusto mo, daanan kita. Baka may maitulong ako sa pag-aayos mo or kahit anong kailangan mo. Alok niya. Nag-alinlangan ako sandali. Pero mas nanaig ang pangangailangan ko sa isang kaibigan. Sige ba? Kung hindi ka busy. Ibinigay ko sa kanya ang address ko. Sabi niya, mga 1 oras lang daw, darating na siya. Pagkababa ko ng telepono, parang medyo gumaan ang pakiramdam ko. May pag-asa. May kaibigan. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Thomas nga. Medyo nagbago na ang itsura niya. Mas tumangkad, mas nagkalaman. Pero ang ngiti niya, yun pa rin. Ang ngiting laging nagpapagaan ng loob ko noong mga bata pa kami. Wow, ang layo pala ng nilipatan mo, sabi niya, iginagala ang tingin sa maliit kong apartment. Pero mukhang tahimik dito. Nga, eh. Kailangan ko muna ng katahimikan, sabi ko, pinapasok siya. Naupo kami sa maliit na sofa. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa buhay namin sa mga taong hindi kami nagkita. Siya, tungkol sa buhay niya sa Amerika, sa pag-aaral niya, sa mga plano niya. Ako naman, pilit na iniwasan ang topic tungkol kay Christian. Pero alam kong nahahalata niya. Alam mo, Flora, sabi niya, biglang sumeryoso ang mukha. Naalala ko pa noong mga bata tayo. Kapag inaaway ka ng ibang bata, ako lagi ang tagapagtanggol mo. Kapag nadadapa ka, ako ang nag-aabot ng kamay ko para makatayo ka. Napangiti ako sa alaala. Nga, eh. Lagi kang andyan. Hanggang ngayon, Flora. Nandito pa rin ako. Tinitigan niya ako sa mata. Kahit anong problema pa yan, pwede kang lumapit sa akin. Hindi kita iiwan. Sa mga salitang yon, parang may kung anong mainit na dumaloy sa puso ko. Hindi pag-ibig, kundi ang init ng isang tunay na pagkakaibigan. Ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Salamat, Thomas, sabi ko, at sa pagkakataong ito, totoo ang ngiti ko. Salamat talaga. Nagdala siya ng pagkain. Simpleng pansit at tinapay. Habang kumakain kami, nagpatuloy ang kwentuhan namin. Mga kalokohan namin noong elementary, mga pangarap namin noong high school. Ang sarap sa pakiramdam na may nakakaalala sa'yo, sa kung sino ka talaga, bago pa dumating ang mga sakit at pait ng buhay. Naalala mo ba noong nahulog tayo sa kanal dahil sa paghahabulan natin, natatawang sabi ni Thomas. Pareho tayong amoy putik pag-uwi. Natawa rin ako. Tapos pinagalitan tayo pareho ng mga nanay natin. Ang mga simpleng alaalang iyon, parang naging gamot sa sugatan kong puso. Hindi pa ito tuluyang naghihilom, pero kahit papaano, nabawasan ang kirot. Nang paalis na si Thomas, sinabi niya, Flora, huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin yan. Matatag ka, alam ko yon. At kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako, ha? Tumango ako. Salamat ulit, Thomas.
Ingat ka. Pagkasara ko ng pinto, napasandal ako doon. Huminga ako ng malalim. Ang lungkot, naroon pa rin. Pero ngayon, may kasama na siyang pag-asa. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Siguro nga, hindi pa huli ang lahat. Siguro nga, may naghihintay pang magandang bukas para sa akin. Kailangan ko lang magpatuloy. Kailangan ko lang lumaban. Ang pagtakas sa nakaraan ay hindi madali. Pero sa tulong ng isang tapat na kaibigan, at sa unti-unting pagbabalik ng tiwala sa sarili, baka sakaling posible pala. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nasasanay na ako sa bago kong buhay. Ang apartment, na dati parang kulungan, ngayon ay nagsisimula ng maging tahanan. Sa tulong ni Thomas, na halos araw-araw dumadalaw o tumatawag para kumustahin ako, dahan-dahan kong ibinabalik ang mga piraso ng aking sarili. Madalas kaming lumalabas ni Thomas. Minsan, simpleng kain lang sa labas o manonood ng scene. Minsan naman, maglalakad-lakad lang kami sa parke, nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Sa piling niya, nakakalimutan ko pansamantala ang sakit na dala ng pagtataksil ni Christian. Sa piling niya, nararamdaman kong normal ulit ako, na maihalaga pa rin ako. Isang Sabado ng hapon, niyaya niya akong mag-dinner. May alam akong bagong bukas na restaurant, Flora. Masarap daw ang pagkain doon. Treat ko, sabi niya sa telepono, ang boses ay puno ng sigla. Pumayag ako. Ilang araw na rin akong hindi nakakalabas para maglibang. Kailangan ko rin ito. Nag-ayos ako ng kaunti, simpleng bestida, light makeup. Gusto kong magmukhang presentable, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Gusto kong maramdaman ulit na maganda ako, nakaakit-akit pa rin ako. Sinundo niya ako. At gaya ng dati, gentleman pa rin siya. Pinagbuksan ako ng pinto ng kotse, inalalayan sa pagbaba. Ang mga simpleng gestures na iyon, may kung anong kiliti na naidudulot sa akin. Isang kiliting matagal ko nang hindi naramdaman. Ang restaurant, maganda at cozy. Mahina lang ang tugtog, tamang-tama para sa kwentuhan. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin niya sa akin. May kakaibang init, may kakaibang lalim. O baka naman, nag-ilusyon lang ako. Baka dala lang ito ng kalungkutan ko, ng pangungulila ko sa isang pagmamahal. Alam mo, Flora, sabi niya, habang hinihimas ang gilid ng baso niya. Ang tagal na nating magkakilala, pero parang ngayon lang kita ulit nakikilala ng husto. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ko, medyo kinakabahan sa kung saan papunta ang usapan. Kasi, yung Flora na kilala ko noon, yung batang palaging nakangiti, yung walang problema. Ngayon, nakikita ko yung Flora na matapang, yung lumalaban, yung kayang harapin ang kahit anong pagsubok. At mas lalo kitang hinahangaan dahil doon. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang mga salita niya, parang musika sa pandinig ko. Parang balsamo sa sugatan kong puso. Salamat, Thomas. Pero hindi naman ako ganun katapang. Madalas, natatakot din ako. Normal lang yon, sabi niya, at inabot ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Hinawakan niya ito ng marahan. Ang importante, hindi ka nagpapatalo sa takot. At nandito lang ako, Flora. Hinding-hindi kita pababayaan. Ang paghawak niya sa kamay ko, ang init ng palad niya, nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ko. Kilig. Isang salitang matagal ko nang ibinaon sa limot. Pero heto, nararamdaman ko ulit. At nakakatakot, pero kasabay nito, masarap sa pakiramdam. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad kami sa labas. Malamig ang simoy ng hangin. Napansin yata ni Thomas na medyo giniginaw ako, kaya hinubad niya ang suot niyang jacket at ipinatong sa mga balikat ko. Ang amoy niya, ang pamilyar na amoy ng pabango niya na madalas ko nang naaamoy, parang yumakap sa akin. Salamat, mahina kong sabi habang inaayos ang jacket sa akin. Wala iyon, sabi niya, umiti. Ayokong magkasakit ang paborito kong kaibigan. 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 Pero bakit parang may kirot akong naramdaman sa salitang yon? Bakit parang gusto ko, higit pa sa kaibigan ang ituring niya sa akin? Napailing ako sa sarili kong iniisip. Hindi pwede. Kakagaling ko lang sa isang masakit na relasyon. Hindi pa ako handa. At ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni Thomas. Hinatid niya ako sa apartment.
Bago ako bumaba, hinarap niya ako. Flora, sabi niya, ang boses ay seryoso. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero sana, hayaan mo akong tulungan kang makalimot. Hayaan mo akong ipakita sa'yo na hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Na may mga lalaking handang magmahal sa'yo ng totoo. Natigilan ako. Ang mga mata niya nangungusap. Puno ng sensiridad, puno ng pag-asa. Thomas, hindi ko alam ang sasabihin ko. Lumapit siya ng kaunti. Ang mukha niya, ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Ramdam ko ang hininga niya. Ang puso ko kumakabog ng sobrang bilis. Akala ko hahalikan niya ako. At isang parte sa akin gusto iyon. Pero isang parte rin ang sumisigaw na huwag. Pero imbes na halik, isang marahang dampilang ng labi niya ang naramdaman ko sa aking noo. Magpahinga ka na, bulong niya. Good night, Flora. Bumaba ako ng kotse na parang lutang. Ang pakiramdam, halo-halong kilig, takot at pagkalito. Pagpasok ko sa apartment, napasandal ako sa pinto, hawak ang noo ko kung saan niya ako hinalikan. Ano to? Ano itong nararamdaman ko? Kinabukasan, maaga akong nagising. Pero imbes na ang karaniwang lungkot ang bumungad sa akin, isang kakaibang sigla ang naramdaman ko. Sigla na dala ng mga alaala ng nagdaang gabi. Sigla na dala ni Thomas. Buong araw, hindi maalis sa isip ko si Thomas. Ang mga ngiti niya, ang mga tingin niya, ang mga sinabi niya. Nakangiti akong mag-isa habang naglilinis ng bahay, habang nagluluto ng tanghalian. Parang teenager na kinikilig. Nakakapanibago pero masarap. Bandang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa munting beranda ko, may narinig akong kumatok. Akala ko si Thomas. Kaya naman, may ngiti sa labi akong binuksan ang pinto. Pero hindi si Thomas ang nasa labas. Si Christian. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang ngiti sa labi ko, biglang naglaho. Ang saya na naramdaman ko kanina, biglang napalitan ng kaba at inis. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong. Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Flora, please. Mag-usap tayo, sabi niya, ang mukha ay mukhang gusgusin, parang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. May dala siyang isang bouquet ng rosas, ang paborito kong bulaklak. Dati. Wala na tayong dapat pag-usapan, Christian, matigas kong sabi. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap, pagpupumilit niya. Flora, nagsisisi na ako. Sobra. Patawarin mo na ako. Patawarin? Napatawa ako ng mapakla. Akala mo ba ganun lang kadali yon, Christian? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Pagkatapos mong wasakin ang puso ko, ang tiwala ko. Alam ko, nagkamali ako. Malaki ang kasalanan ko. Pero Flora, mahal pa rin kita. Sinubukan niyang abutin ang kamay ko, pero mabilis akong umiwas. Huwag mo akong hawakan, sigaw ko. At huwag mong sabihin yang salitang yan. Dahil hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Flora, please. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Itatama ko ang lahat. Umiling ako. Wala nang pagkakataon, Christian. Tapos na tayo. Matagal na. Tumingin ako sa mga rosas na dala niya. At yang mga bulaklak na yan, pwede mo nang itapon. Dahil wala na yang silbi sa akin. Mukhang nasaktan siya sa sinabi ko. Pero wala akong pakialam. Mas nasaktan niya ako. Sino yung lalaking laging kasama mo? Bigla niyang tanong, ang tono ay nagbago, naging mapanuri. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo na sa akin? May iba ka na ba agad, Flora? Nanlaki ang mga mata ko sa paratang niya. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw ang nangaliwa, tapos ako pa ang pagbibintangan mo. Ang galit ko, lalong sumidhi. Si Thomas yon, kaibigan ko. At wala kang pakialam kung sino man ang kasama ko. Kaibigan lang ba talaga? Tanong niya, may bahid ng selo sa boses. Bago pa ako makasagot, may tumikhim sa likuran ni Christian. Si Thomas. Kadarating lang niya, may dalang paper bag na mukhang pagkain. Ang mukha niya, seryoso, nakatingin kay Christian. May problema ba dito, Flora? Tanong ni Thomas, ang boses ay kalmado pero may diin. Tumingin si Christian kay Thomas, mula ulo hanggang paa.
Sino ka? Matapang niyang tanong. Kaibigan niya, sagot ni Thomas, hindi natitinag. At mukhang nanggugulo ka dito. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Si Christian, puno ng galit at selos. Si Thomas, handang protektahan ako. Christian, umalis ka na, sabi ko, mas mahinahon na ngayon pero matigas pa rin. Ayoko ng gulo. Tumingin ulit si Christian sa akin, ang mga mata ay nagmamakaawa. Flora T. Umiling ako. Tapos na, Christian. Tanggapin mo na. Mukhang naintindihan na ni Christian na wala na siyang mapapala. Bumagsak ang mga balikat niya. Ibinaling niya ang tingin kay Thomas, isang tinging puno ng babala, bago tuluyang tumalikod at umalis. Naiwan kaming dalawa ni Thomas sa labas ng pinto ko, ang baukwet ng rosas na dala ni Christian ay nakakalat sa sahig. Pumasok kami sa apartment. Tahimik. Ramdam ko ang pag-aalala ni Thomas. Ayos ka lang, tanong niya, pagkalapag ng dala niyang pagkain sa mesa. Tumango ako kahit hindi naman talaga. Ang pagbabalik ni Christian, parang binuhay ulit ang mga multo ng nakaraan. Ang sakit, ang galit, bumalik na naman. Pero kasabay nito, may isa pang emosyon na sumusulpot, ang unti-unting pagkabuo ng damdamin ko para kay Thomas. Hindi ko na siya mahal, Thomas, sabi ko, habang nakatingin sa kawalan. Pero hindi ko pa rin kayang kalimutan lahat. Ang hirap. Lumapit si Thomas sa akin. Hinawakan niya ang mga balikat ko, hinarap ako sa kanya. Alam ko, Flora. At hindi kita minamadali. Pero gusto kong malaman mo, nandito lang ako. Sa hirap at ginhawa. Tumingin ako sa mga mata niya. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Ang kilig na naramdaman ko kagabi, mas lumalim pa. Ang selos na nakita ko sa mga mata ni Christian kanina, kahit papano, nagbigay ng kaunting linaw. Siguro nga, may nararamdaman na rin si Thomas para sa akin, higit pa sa pagkakaibigan. At ako. Siguro nga, handa na akong sumugal ulit. Pero sa tamang tao na. Ang pagbabalik ng nakaraan sa katauhan ni Christian ay masakit. Pero nagsilbi rin itong paalala na kailangan ko ng tuluyang mag-move on. At sa tulong ni Thomas, baka sakaling, sa wakas, magawa ko na. Ang insidente sa pagitan namin ni Christian at Thomas ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Sa isang banda, nakaramdam ako ng takot, takot na baka guluhin ulit ni Christian ang buhay ko, takot na baka masaktan si Thomas dahil sa akin. Pero sa kabilang banda, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay, hindi ko na kayang bumalik kay Christian. Ang puso ko, kahit may mga peklat pa, ay nagsisimula ng tumibok para sa iba. Para kay Thomas. Pero ang landas patungo sa bagong pag-ibig ay hindi pala ganoon kadali. Kinailangan kong harapin hindi lang ang multo ng nakaraan, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa akin, lalo na ang pamilya ko. Isang linggo, pagkatapos ng misa, pinuntahan ko sina mama at papa sa bahay nila. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakabisita ng maayos. Alam kong nag-aalala pa rin sila, kahit paunti-unti ko nang naikukwento ang mga nangyayari. Flora, anak, salubong sa akin ni mama, may ngiti pero bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata. Mabuti naman at naisipan mong dalawin kami. Namiss ka na namin. Namiss ko rin po kayo, ma, pa, sabi ko, sabay mano sa kanila. Naupo kami sa sala. Si Papa, tahimik lang na nagbabasa ng dyaryo, pero alam kong nakikinig siya. Si Mama naman, hindi na nakatiis. Anak, kumusta na kayo ni Christian? Nagkausap na ba kayo ulit? Tanong niya. Huminga ako ng malalim.